Kamusta, Cancerians? Welcome to Like a Tarot. Alamin muna natin kung ano ang message ng mystical cards para sa mga Cancerians. Paalala para sa mga bagong viewers na ang reading na ito ay timeless reading, general reading at guide po lamang, kaya hindi magre-resonate sa lahat. Kunin mo lang yung akma sa sitwasyon mo. At kung kailan mo ito napanood, yun ang start ng 1 week reading para sa'yo. Ikaw na bahala magpalit kung si person mo ito o ikaw. Detox your friendships. May ilang Cancerian kasi malawak yung pangunawa mo sa kapwa eh. Hindi ka nagja-judge agad doon sa tao. Pero kapag ka sobrang negative na ng dala sa iyo, mag-isip ka na kung dapat ba siyang maging friend mo or hindi. Tumutuloy lang yung cards kasi may mga person na naaapektuhan ka ng negatibong energy ng iba. Nakadalawang cards ka na yung positive ang i-welcome mo sa buhay mo. Kahit na may mga setbacks o kaya delays na nangyayari sa buhay mo, magpatuloy ka at saka magtiwala. Piliin mo yung mga taong makakasama na generous at saka nakaka-inspire na kausap or kasama at saka supportive. At saka tingin ko guys, may mga Cancerian na magaling kang mag-advise, marunong kang makinig, kaya may mga kaibigan or tao na ikaw yung nilalapitan pero ang sinasabi ay problems. Nadadala mo yung negative kaya hindi maganda. Magsimba ka para masprayan ka ng holy water at mawala yung mga negative. Siya nga pala guys, bago ko simulan itong tarot reading, nagtanong na ako sa mga cards. At ang una kong tanong ay, ano ang nais mo? Six of Swords, Page of Wands, at Six of Wands in reverse. Base sa mga cards na to, ang nais mo ay yung makaahon na sa mga problems na kinakaharap mo, financial, sa love man ito, sa trabaho mo, o sa pag-aaral. Ang ilan, illness, yung gusto ng marisolbahan. Itong mga cards na ito ang nagsasabi na ma-overcome mo na yung mga mahirap na sitwasyon sa buhay mo. Kailangan ng pagpaplano. Kung hindi effective yung plan A, edi plan B. Sa career or negosyo, ang ilan sa inyo mas pinili mo na magtrabaho sa ibang lugar o kaya ibang bansa. Dalawang cards na yung nagsasabi niyan. Pero pinapaalalahanan ka din na wala namang instant. Lahat talaga kailangan mong pagdaanan at saka paghirapan, pero maganda pa rin naman yung magiging outcome nito. May success, may opportunities at mas lalo kang magiging open-minded sa bawat sitwasyon na kakaharapin mo. Sa mga single, ang ilan sa inyo, hindi natin kalugar yung person na makakarelasyon mo or hinahanap mo. At kung ikaw ay kapag may problem, umiiwas ka or tahimik ka, yung person hindi. Haharapin ka niya tsaka yung problem tatapusin niya. Ayaw niya ng nananatili yung negatibo na pakiramdam. Ang ilan naman na nasa relationship, nagkakaroon kayo ng problema ng person mo. At para makaiwas sa pagtatalo, hindi mo na kayo nagpapansinan or kibuan. At base sa cards, kung hindi selos, may third party na gumugulo sa relasyon nyo.
Ito naman yung mga cards para sa hadlang. Ano yung hadlang? Wheel of Fortune, Knight of Pentacles, at Seven of Swords. Diba sinabi na nga sa naunang cards na ma-overcome mo yung mga challenges mo sa buhay. Kasi ang magiging kapalit nun ay positive changes. Makakaramdam ka ng mabagal na proseso. Nakadalawang cards ka na. Pero sinasabi ng cards na kailangan ng patience. Ang magiging hadlang dito, yung person na hindi marunong makinig. May person na mapanlin lang, kaya ang advice ng cards ay kailangan ng pagpaplano katulad ng sinabi sa naunang cards, at saka yung alerto ka. Mas gamitin ang kaalaman at talino kaysa sa emosyon. Nakadalawang cards ka na makakasurvive ka na sa mga problems mo sa financial. Kasi ang ilan sa inyo nagiging maganda yung takbo ng karir mo o kaya negosyo. Lalo na sa mga buwan na ito, mga paparating pang buwan. Ang nagiging hadlang sa financial mo, may mga taong mangangako pero hindi tutupad. Nakatatlong cards ka na para sa delay. Para sa ilang single, nakatatlong cards ka na baguhin mo na yung routine mo o kaya nakagawian. Hindi mo kailangan hintayin yung kapalaran kasi yung guide mo naghihintay din ng pagkilos mo. Para naman sa ilan na nasa relationship, mabubunyag sa iyo lahat ng katotohanan. Wala naman kasi talagang perfect na relasyon. Nasa pagtanggap natin yan. Pero base sa cards, yung tiwala, yun yung nahihirapan kang maibalik. Kasi nga nakadalawang cards na sa betrayal or panlilin lang. Strength, Six of Pentacles, Knight of Cups. Ito naman yung solution. Pinapayuhan ka ng mga cards na ito na harapin mo yung kinakatakutan mo. Kasi marami kang kailangan ma-experience at saka matutunan. At saka tama rin na yung atensyon mo ibinubuhos mo sa mas makabuluhan. Pagtulong at saka pag-unawa. Kasi totoo naman talaga yung kasabihan na kung ano yung tinanim mo, yun yung magiging bunga. Good man or bad ang nagawa mo. Hindi man ito ganun kadali, may ilang cancer yan na mas pipiliin yung kapayapaan at saka magpapatawad. Pero matagal mo pa tong magagawa kasi nasa future na cards na tayo Para sa kalusugan, unti-unti nang alisin yung mga unhealthy habits. Halimbawa, alcohol o kaya paninigarilyo. Ang ilan naman may mga hindi naman malubhang sakit. Nakadalawang cards na makaka-recover ka. Ang ilan na nasa relationship, nagkaroon man ng iba't ibang problema ang relasyon nyo ng person mo dahil sa hinarap mo ito at saka natutunan mong mapakinggan yung pareho nyong side. Naibalik mo sa dating payapa at balanse ang relasyon nyo. At yung person mo dahil nga sa loving ka, mapagbigay, nakarating sa kanya yung feelings mo na ganon. Naging pabor sa inyo ng person mo yung kapalaran. Alam nyo na kung ano yung direksyon na dapat tahakin sa relasyon. Meron ng solid na pagkakaisa at may maganda ng future.
At para sa ilang single, nakatatlong cards ka na maki-socialize. Kasi dun ka magkakaroon ng magandang pagkakataon na makilala yung potential person. Kakilala mo yung person, makikita mo siya somewhere. Meron kayong napuntahan na magkaparehong lugar o kaya event. Ito yung message ng spirit guide mo na i-let go na kung ano yung mga lumang nakagawian at yung bago ang mas i-welcome mo sa buhay mo. Matutong makiramdam para tama yung mapipili mo. Itong card naman na ito, huwag mong hayaan na paaasahin ka lang ng iba o ng kapwa mo. Katulad ng sinabi sa mystical card, alisin mo yung sarili mo sa negatibong sitwasyon. Itong last card naman, kaya sinasabing umiwas ka sa mga negatibo kasi nga masyado kang nag-worry. Mas maging excited ka sa magiging magandang kapalaran mo. Kasi kung ano yung energy at emosyon na inilaan mo, yun yung babalik sa iyo. At saka maniwala ka na meron kang happy ending. At saka guys, i-add ko lang sa relasyon na ang ilan sa inyo, kahit na nasa makabagong panahon na tayo, ipipilit mo pa rin na mas maging masaya ang binubuo mong family or ang binubuo mong magandang kapalaran sa sarili. Ano man ang estado ng buhay mo. Ito naman yung Four of Wands in reverse na final card natin. Na ang ibig sabihin, maniwala ka na maraming magandang mangyayari sa buhay mo. Kasi ikaw naman yung pipili niyan eh. Kung ano yung tingin mo makakapagpasaya sa iyo. Kaya pala sinabi sa mystical card na meron kang happy ending at ito yung paniwalaan mo. Inulit lang ulit dito sa Four of Wands na nakabaliktad. Huwag din masyadong mag-overthink kung ano yung mangyayari sa'yo sa future, ano yung mangyayari sa relationship nyo, sa buhay mo. Kaya nga, andirito ka pa rin eh. Kasi nalagpasan mo na yung mga ibang mahirap na stages sa buhay mo at malalagpasan mo pa yung darating pa. At saka minsan yung akala nating hindi makakabuti sa buhay natin, yung pa pala yung mas magbibigay ng maraming pag-asa at saka saya. Sinabi na kanina na makisocialize para marami kang matutunan, marami kang maging kilala at saka mabawasan din yung mga iniisip mo. Pisces, Aquarius, Virgo, Capricorn, Cancer, Leo, Taurus at Gemini. Yan yung ilan sa zodiac sign na nangunguna sa reading na ito. Siya nga pala, thank you sa mga nag-like, share, comment, and subscribe. Ingat po kayo palagi saan man kayo naroon. Pwedeng hanggang dito sa charms, makaresonate ka or hanggang sa tarot cards lang. Ito yung letra na posibleng andito yung letra ng pangalan ng person mo or letra ng pangalan mo. I, E, C, T, K, L, D, Q, Y, J, D.